Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tinignan ni Cassandra ang singsing sa kanyang daliri. Katamtaman lamang ang laki ng diamanteng nakatampok doon, ngunit maganda iyong tignan. Hindi man hiningi ni Adriel ang opinyon niya tungkol sa pagbili ng singsing na iyon, ay ayos lang iyon sa kanya. Dahil kahit naman hindi niya aminin, ay iyon na yata ang pinakamagandang singsing para sa kanya. Mabilis lang na naidaos ang kanilang kasal. Napakasimple lang niyon kung tutuusin, ngunit wala siyang mairereklamo roon. Kasal na naman siya. Kasal sa lalaking minsan na rin naging bahagi ng kanyang buhay. Parang ang hirap isipin na isa lang iyong panandali ang pagsasama. Pinaglaruan niyang singsing sa kanyang kamay. Mahilig siya sa magagandang bagay, kaya nga ginagawa niyang lahat para maging maganda sa harap ng kanyang ina upang purihin naman siya nito, ngunit hindi nangyari. Para dito ay si Lavinia pa rin ang mas maganda. Hindi niya kaya magsuot ng mga elegante at sexy na damit sa katawan na mayroon siya noon. Kaya naman hindi niya maiwasan na lumayo kay Adriel dahil pakiramdam niya ay hindi siya nababagay na lumapit man lang sa katulad nito. Noon, wala siyang pakialam sa ayos niya. Nasanay na siya sa mga simpleng damit na sinusuot niya noon na sa tingin niya ay angkop lamang sa pamumuhay na mayroon sila ni Uncle Johnny. Ngunit nagbago na naman iyon nang muli niya makita si Adriel. Sumisidhi ang kagustuhan niya maging maganda at presentable sa paningin nito. Sinabi nga nito na maganda siya, hindi ba? Marahas na ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi pwede mangyari yun. Sinabi lang nito iyon sa kanya upang mapalubag ang loob niya. Kailangan niya isiksik sa kokote niya na hindi na siya dating Cassandra na ang tanging kaligayahan ay ang mapansin ni Adriel. Wala na siyang pakialam kung ano man ang maging tingin nito sa kanya. Sinulya pa niya ang lalaking abala sa kanyang tabi habang kausap ang kung sino sa cellphone nito. Kay ganda ng boses nito, parang musika iyon na paulit-ulit at tumutugtog sa utak niya. Pabalik na sila sa kanilang bahay ng mga oras na yun. Their home. Kahit na isang mansion pang bahay na tinitirhan niya ngayon, hindi pa rin niya pwedeng sabihing bahay niya iyon. Ang tanging bahay na kinikilala niya ay ang bahay kung saan siya tumira kasama si Uncle Johnny at si Guillier sa nakalipas na mga taon. At magbabalik rin siya noon sa oras na matapos ng kanilang kasunduan ng kanyang asawa. Panalangin lang niya na sana ay matapos na agad ang kasunduang iyon. Kung pwede lang niyang hilahin ng mga araw para makaalis na siya roon ay ginawa na niya. Hindi talaga siya komportable na makasama sa iisang lugar si Adriel. Kung hindi lang niya iniisip ang pagpapagamot ng matanda ay malamang na tumakas na siya roon. Isang pagsubok na kailangan niya malagpasan ay ang pagbisita nila sa nakababatang kapatid nitong si Donna. Mula na makunan siya ay hindi na niya sinubukang humawak ng sanggol o mga bata. Nilumapit lang man sa mga ito ay hindi na niya ginawa. Hindi naman sa nawala na siya ng amor sa mga ito. Ayaw lang niyang muling maalalang sakit na nararamdaman niya na mawala sa kanyang anak. Minsan ay nangarap siya ni si Adriel na maging ama ng mga anak niya. Ngunit kahit pa nagpakasal sila sa pagkakataong iyon, nang dahil sa pagmamahal ay malabo na mangyari iyon. Kaya paano niya pakikitunguhan ngayon ang isang inang kapapanganak lang? We're going to attend the reception. Maya-maya ay pagbabalita ni Adriel pagkatapos nitong ibulsang cellphone nito. Parang bigla siya nagising mula sa isang masamang panaginip. Hayun siya at miserable ang pakiramdam. Pagkatapos ay dadalhin pa siya nito sa isang pagtitipon. Isusuot mong La Familia mamaya, dagdag na utos nito. Wala akong nakikitang dahilan para isuot ko iyon. Sa'yo yun at hindi sa akin, sagot niya. Isipin pa lang niya na muli niyang isusuot ang kwintas na iyon ay parang gusto na niyang magwala. Iyon ang dahilan ng lahat ng paghihirap niya, kaya wala siya nakikitang dahilan para pilitin pa siya nito na isuot iyon. Alam nito iyon, gusto lang marahil nitong patunayan na kaya siya nitong dominahin. Kaya nga gusto kong isuot mo yun dahil akin yun at akin ka, sagot nito. You don't own me, Adriel. You bought my cooperation, not me. Aniya na tinitimpi ang galit.
You're still very foolish, aren't you? Nagtagis ang mga bagang niya. Siguro nga, binili siya nito, ngunit naniniwala pa rin siyang hindi siya pag-aari nito. Walang kahit sino ang nagmamayari sa kanya. Kung may natutuhan man siya sa mga nakalipas sa taon, iyon ay pag-aari niya ang kanyang sarili. I don't think so. Hindi naman siguro kasinungalingan lang ang sinabi mo sa akin, 'di ba? Hindi mo naman siguro babawiin ang tulong na ibibigay mo para sa pagpapagamot ni Uncle Johnny. Unless, pinapalubag mo lang ang loob ko kaya mo sinabi mga sinabi mo sa akin kanina. Wala siya mabasang emosyon sa mga mata at mukha nito. Bigla siya nakiramdam ng kaba. Di yata totoo ang mga sinabi niya. Plano ba nitong bawiin ang tulong ibibigay nito sa matanda? Bakit ba kasi hindi na lang siya sumunod dito at isuot ang leche quintas na iyon? Hindi dapat niya iniisip ang sarili niya sa mga oras na iyon. Mas importante si Uncle Johnny kaysa sa nararamdaman niya. No, maya-maya ay sabi nito. His eyes expressed an emotion she couldn't name. Hindi ko babawiin ang tulong ko sa kanya. Mata pa niya itong tinignan. Iyon ang huling inaasahan niyang ipapakita nito sa kanya, na may puso't awa ito sa ibang tao. Nag-iwas siya ng tingin at yumuko upang itagong emosyong hindi niya alam na mararamdaman pa niya. Hindi siya dapat salita ng salita. She needed to watch her words to keep her safe. At dapat niyang panindigan ang salitang binitawan niya rito nang pumirma siya sa kontrata nila. Kung gusto mo talagang isuot kong kwintas, gagawin ko na. Maya-maya, sabi niya sa pinal na tinig. Tinignan siya nito. Kasasabi mo lang na ayaw mo, 'di ba? Parang hindi to makapaniwala sa biglaang pagbabago ng desisyon niya. Nagkibit balikat lang siya. Kung sinabi mo lang na maayos at hindi yung parang nag-uutos ka, bakit pa napaka-importante sa'yo ng matandang yun? Tinignan siya nito ng diretso sa mga mata. Siya lang ang naniwala sa akin noong mga panahon nag-iisa ako. At siya nag-iisang totoong kaibigan na meron ako. How about Guillier? Is he your lover? Para may pumatek sa sentido niya dahil sa tanong nito. Anong karapatan nitong itanong iyon sa kanya? No, he never has been. Confusion was written all over his gorgeous face. You are a beautiful woman. I don't understand why it's not so. Nag-init ang mukha niya dahil sa sinabi nito. Don't say things you don't mean, Adriel. Alam natin pareho kung bakit tayo magkasama ngayon. Pinakasalan mo ako dahil sa kwintas at pinakasalan kita dahil kay Uncle Johnny. I know I'm not pretty enough for a man like you. Kaya manahimik ka na lang dyan. This is me, at tanggap ko kung ano ko. He looked amused. Nairita siya, kaya nag-iwas siya ng tingin. Inabala na lang niya ang kanyang sarili sa pagtingin sa dinaraanan nila. Iniisip na isa siya sa mga masasayang namamasya sa daan ng Argentina. Ibang-iba ka na sa dating Cassandra na nakilala ko. Narinig niya ang sabi nito. Palaban ka na, at natitaya kong wala nang binatbat si Lavinia kumpara sa'yo. Siya dapat ang pakasalan mo noon. Kung hindi lang dahil sa kwintas, sagot niya sa kasuwal na tinig upang itago ang totoong nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay may milyong-milyong kabayo nagkakarera sa dibdib niya. Tumawa ito na malakas. Hindi ang kapatid mong tipo kong babae, Cassandra. Kahit kailan ay hindi ako nakagusto sa kanya. Lahat ng tao ay sinasabing maganda si ate at huwag mong sasabihin sa akin na hindi ka sumasang-ayon doon. Naghahamon na tanong niya. Oo, maganda siya. At alam kong alam niya iyon. Hinawakan itong kamay niya at nilaro-laro ang singsing na nakasuot sa daliri niya. Kakaibang sensasyon ang umalipin sa pagkatao niya, ngunit pilit niyang sinusupil iyon. Pero iba ka sa kanya. You have something far from being beautiful. Kilala mong sarili mo. Alam mo kung sino ka. And I like that. Para may karayan na sumundot sa puso niya. Matagal kong hinanap ang sarili ko at hindi madaling gawin yun. Pinagmasdan nito ang kanyang muka. Alam mo na yun noon pa, hindi ka lang talaga aware. I want to know what sharpened your sense of self-awareness. Kinaras niya ang kamay niyang hawak nito. Chismoso ka na pala ngayon. Hindi ko alam na ugali ka na palang ganyan. Hindi magtatagal, ay alam kong sasabihin mo sa akin na rin yan. Parang siguradong sigurado ito na mangyayaring sinasabi nito. Parang niya itong sabunutan at paulanan ng suntok ng mga oras na iyon. Hindi lahat ng babae nahuhulog sa karisma mo. You will, my wife. Not a chance, husband. Nakaismed na sabi niya. Nakakainis. Bakit ba ayaw bumalik sa dati ng puso niya? Nasaan na ba ang Adriel na palaging galit kung tumingin sa kanya? Namuhing-muhi kay Cassandra Oropeza. Sa nakikita niya ngayon, parang ang kasama niya ay ang dating Adriel na minahal niya.
Tumaas ang sangkilay nito saka kumisi. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan, Cassandra. At bakit hindi? Tinaasan din niya ito ng isang kilay. Dapat mong malaman na hindi lahat ng babae ay irresistible ang tingin sa'yo. Malay mo naman kung perang habol ng iba sa'yo kaya kanila nilalapitan. Tumawa na naman ito ng malakas at parang musika na naman iyon sa kanyang pandinig. Buwisit na lang ang lalaking ito. Ginagayuma yata ko nito eh. Matigas ang ulo mo pero hindi ko uurungan yung hamon mo. At bago pa niya mahulaan, ang susunod na gagawin nito ay naikulong na nito ang mukha niya sa mga lalapad na kamay nito at mariin siyang hinalikan sa mga labi. Animo ay nanggigigil ito sa kanya. I will enjoy taking you to bed, Cassandra, at aalimin ko lahat ng sekreto mo habang nandyan tayo. Pangako ko sa'yo. Lubog ng araw at nag-uumpisa ng umihip ang malamig na hangin, ngunit nanatili si Cassandra sa kanyang kinatatayuan. Her body refused to move. Funny, but she felt relaxed at that very moment. Ganoon din naman ang klima sa Pilipinas sa kasalukuyan, ngunit para may ibang dating sa kanyang simoy na ng hangin ng gabing iyon. Hindi na bumalik sa dating katinuan niya mula nang halikan siya ni Adriel sa kotse. Nagbabad na siya at lahat sa malamig na tubig, pero wala iyon nagawa sa nararamdaman niya. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit maraming taon na lumipas ay hindi pa rin nagbabago ang epekto ni Adriel Aquino sa kanya. Masamang pangitay iyon. Alam niya, ngunit wala siya magawa. Pilit at sinisiksik niya sa isip niya na kaaway ito. Pati ang puso niya ay ganoon din ang pinaniniwalaan, ngunit ibang sinisigaw ng katawan niya. Tinignan niya ang refleksyon niya sa salamin. Wala naman gaano nagbago sa kanya bukod sa 40 pounds na nabawas sa kanyang timbang. Bilugan pa rin ang hugas sa mukha niya, ngunit mas na-emphasize na ang kanyang cheekbones. Isang taon na nakararaan nang huli siya magpagupit ng buhok. Kung dati blonde ang buhok niya, ngayon ay mas naging dark ng kulay niyon. Lumabas na rin natural na pagkakulot niyon. She looked at the black strapless gown that she was wearing. Wala nagawa ang pagpoprotesta niya nang sabihin nito na mamili ng damit na komportable siyang isuot. Dumaan sila ni Adriel sa isang boutique bago sila umuwi at pinilit itong kailangan niya magsuot ng gown sa dadaluhan nilang kasayahan. Binigyan ito ng instruction na sales lady na umastima sa kanila na hanapan siya ng damit na babagay sa kanya. Nang makita naman siya ng kanyang asawa na suot ang gown, ay kitang-kita na niya ang paghanga sa mga mata nito. Parang gusto na tuloy niyang maniwala na attracted ito sa kanya at gusto siya nitong dalhin sa kama. At iyon ang isa sa mga ikinatatakot niya dahil para sa kanya, si Adriel pa rin ang pinakasexy na lalaki na kilala niya. At may palagi siyang wala nang mas makakatalo rito sa paningin niya dahil maging ang pilit na nasa gilid ng mga labi nito ay hindi nakabawas sa taglay na kagwapuhan nito. Ang sarap nitong pupugi ng halik tuwing nakikita niya ito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Mukhang inaagaw na talaga ang kanyang utak dahil kung ano-ano nang hindi ka nais-nais na bagay ang pumapasok doon. Sa huling pagkakataon, itinignan niya ang kabuuan niya bago siya nagpa siyang lumabas ng silid. Pababa pa lang siya, ay natanong na niya si Adriel na kausap ang mayordoma nito at nang gumawin tingin nito sa kanya ay parang biglang nitong nalulo ng dila nito. Tinignan na siya nito mula ulo hanggang paa na nagpailang sa kanya. Hindi siya sanay na makakuha ng ganoong reaksyon sa isang tao kapag nakikita siya. Lalo na sa isang lalaki at lalong-lalo na kay Adriel Aquino. She never expected that he would be dumbstruck upon seeing her. Na makabawi ito ay agad na lumapit ito sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Hindi na siya nagulat na halikan nito iyon. Malamang ay nasanay ng kanyang sistema sa kakaibang elektrisidad na pinapadama nito sa kanya tuwing nadadaiti ang kanyang katawan dito. You look lovely, my wife. Ikaw rin, nahihiyang ganting puri niya dito. Gusto niyang batukan ng sarili dahil para siya isang teenager kung umasta sa harap nito. He chuckled. Inalapit nito ang bibig nito sa kanyang tainga at bumulong. Maybe we can play cops and robbers later. Alam niya inaasal siya nito dahil ang itsura nito ngayon ay katulad nung araw ni pinasok niya ang hotel room nito. Ang kaibahan nga lang ngayon, magpapanggap tayong may baril. Nakangising dagdag pa nito. Malay mo, kailanganin ko ng isa. Pagsakay niya sa pangaasar nito para mas exciting ang paglalaro natin. He laughed. God help her. Even his laughter sounded so sexy. Dali-dali niyang pinalis ang ngiting nakapaskas sa kanyang mga labi. Masyado na yata siya nagiging komportable dito. Hindi siya pwede maging kampante dahil lang mabait ito sa kanya. Masyado ka namang seryoso. Loosen up, Cassandra. Cocktail party ang pupuntahan natin.
para sa charity na sinusuportahan ko. Ngayon lang ulit ako naka-attend sa ganitong klaseng pagtitipon. Hindi ko na nga alam kung anong dapat kong gawin. Pag-amin niya, walang dahilan para itago niya rito ang kaba at takot na nararamdaman niya. You'll do good, don't worry. Ani mo, siguradong sabi nito. Nagtitinda ka sa jewelry shop, di ba? Kaya paano ka mahihirapan makipag-usap sa mga tao? Iba yun. Pareho lang yun. Muli siya nitong pinasadahan ng tingin bago bumalik ang tingin nito sa kanyang mukha. May kulang pa. Sumiktong dibdib niya na mailabas itong velvet box mula sa isang drawer. Ang La Familia. Anang isip niya. Nangako nga pala siya na isusuot niya iyon. Ngunit ibang alahas na bumungad sa kanya nang buksan itong kaheta. An emerald jewelry set was inside the velvet box at dahil sanay siya makakita ng mga ganoon, alam niya mamahalin ang alahas na yon. Kahit na alam niya hindi naman ito binili iyon para sa kanya, hindi niya napigilang umasam na sanay para sa kanya talaga iyon. Ang akala niya ay ang La Familia ang ipapasuot nito sa kanya. Bakit ibang kwenta sa inilabas nito? Napakislot siya nang hawakan siya nito sa siko. Mas bagay ito sa suot mo ngayong gabi. Anito, saglit na nag-aalinlangan siya bago tumalikod at hinawi ang kanyang buhok upang maisuot nito sa kanyang kwintas. Nang maisuot nito iyon sa kanya, ay pinadaan nitong kamay sa kanyang likod hanggang sa tumigil iyon sa balikat niya. You look beautiful, my wife. Bulong nito sa tainga niya na naghatid ng kakaibang kiliti sa kanyang sistema. Kinilig siya sa papuri nito, ngunit nun ka na ipahalata nito o sabihin niya iyon dito. Mamaya niyan ay binubola lang pala siya nito. Mahirap na. May palagay ako magiging masayang gabing ito para sa ating dalawa. Feeling ko, may gusto si Adriel kay Cassie mga kafelisidad. Pero syempre, ayaw umasa ng ating dalaga dahil baka mabigo lamang ulit siya. Pero sana nga na totoong magkagustuhan ng dalawa, lalo na't legal ng kasal at mag-asawa sila. Kaya naman, abangan!